Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka
Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Ito na naman po ang programa ng Bureau of Land Industry. Programa para sa lahat ng mamayang Pilipino, mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kaawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa ng Department of Agriculture o Bureau of Land Industry, mga isyo, problema, aming sasagutin at aaksyonan dito sa isang oras na mahalagang balitaan at talakayan. Ito ang programang Balitaktakan sa Kaawanihan. Ng kultura, larangan ng agrikultura kasi ngayon po ay Mayo ay buwan pagpupugay po Sir Noli ng mga kawani at lahat ng mga nagtatrabaho sa larangan ng agrikultura. Yung ating team na ngayon ay pagpupugay sa magsasaka at mangingisda natin tungo sa sapat na pagkain. Mabuhay po kayong lahat na mga nagpapakain sa sambayan. So, kabuhay po kayo mga magsasaka at sana po sa pamamagitan ng pag-aaral sa pamamagitan ng programang ito, matutunan po natin kung ano nga ba yung mga ginagawa ng ating mga dakilang magsasaka. So Sir Noli, ano po ba yung napag-usapan natin nung nakaraang episode? Nung nakaraang episode, natutunan po natin kung paano po yung pagpupunla ng mga maliliit na buto at saka yung malalaking buto. Paano po yung mga paghahalo ng lupa para maging punlaan. Natutunan po din natin kung paano po yung pwede pag-transplanting, paano pangangalaga ng mga seedlings po natin, ng seedling tray. Iyon po yung natutunan natin yung nakaraang episodes. So yung iba, hindi pa yung bibigay ko sa storage para may dagdag po ano po yung gawa natin ng nakaraang episodes.
So tinalakay po natin yung iba-ibang teknolohiya sa paraan ng pagpupunla kung saan ay na-discuss nga ng ating partner yung tamang pagpupunla ng maliit malalaking buto. So ngayon, mga teknolohiya naman patungkol sa transplanting siguro ang i-discuss natin. Yung mga kailangan sa pag-transplant ay tatalakay natin. Yun. So, para po sa ngayong episode, muli, ang ating diskusyon ay tungkol sa seedling transfer at ang cropping calendar. Pero bago po tayo magsimula sa ating palatuntunan, konting katalungan lamang po dahil nakaamba po na ang Metro Manila ay nasa General Community Quarantine simula Hunyo 1. Sir, magkakaroon pa po ba ng libreng buto kapag General Quarantine na? Ay, okay po. Basta kung kailangan nila ng general o lieutenant man yan, natin, namamigay ko rin kami po ng libreng buto. So sir, paano po ba kumuha ng libreng buto? Ganun pa rin po, pwede pong i-access yung ating website. Meron pong paraan doon kung paano tayo maka-avail. Meron lang po yung mga nasa NCR, kasi yan po ang ating talagang sinipiter, Metro Manila and other area. Yung pagkukuha po ng buto ay pwede po through courier. Mag-assign po kayo, mag-book ng any courier at ibigay nyo lang po yung detalye, pangalan, address, tirahan at ibigay po doon sa courier. Siya po ay pupunta sa amin sa Bureau of Plant Industry. Meron po kami sa Manila, dito sa San Andres, meron naman po sa Quezon City. Siya lang po ay magsasign ng details na ibinigay ninyo at bibigyan na po kayo ng buto at yan ay dadalhin sa inyong bahay. So yung pang-proseso ng pag-avail ng buto. At kung makikita niyo po sa ibaba ng inyong TV screen, makakita po kayo ng moving text kung saan nandyan po ang mga numero na maaari ninyong tawagan o di kaya ang Facebook page ng Bureau of Plant Industry kung saan pwede po kayong mag-request ng free seeds. So, tandaan po lamang natin, para po sa mga walk-ins, kailangan lang po ng ID at kung magre-request po kayo ng in-bulk, dapat po maximum 10 lang po. Kung higit 10 pa po, kailangan nyo na pong sumulat sa ating mahal na direktor, kasama na po ang listahan ng mga tatanggap. So, ayan, sana po nalinawan po tayo sa kung paano nga ba tayo makakuha ng libreng buto. At kaugnayan po dyan, mamaya po, i-anunsyo din po namin ang mga finalist ng Plant Liner Challenge. So, nagsimula po ito nung nakaraang buwan at mga nagtanim po ng mga buto na galing sa BPI, by this time po, mga nagsibol na at yung iba po ready to harvest. So, mamaya po, titignan po natin kung sino nga ba yung mga finalist na yon. At itong mga finalist nito, mga kailangan ng kanilang suporta sa mamagitan ng inyong mga like. So, okay, simula na po tayo sa ating diskusyon. Una-una is yung seedling transfer. So, Boss Noli, ano po ba ang kahalagahan ng seedling transfer? Ito po ay napakalaga. Natutunan po natin yung pagpupula. Matutunan din po natin sa nakalagahan ng pagtatransfer po ng halaman. Dito po kasi nakasalalay kung mabubuhay ang inyong halaman o hindi. May pamamaraan po kasi kung paano po tayo mag-transfer o maglipat tanim sa tamang lagayan. Okay, sa mga permanent place area na pwede natin taniman ng ating mga halaman. Okay, meron pong karagdagang kaalaman kung kailan pa tayo pwede mag-transfer, anong tanghali ba, umaga pa, hapon. Meron din pong kaugnayan po yun. Kaya kailangan po malaman po natin lahat yung mga tamang sekreto o pamamaraan yung paglilipat talim po o transplanting po ng ating binhi. So, itong mga pinatransfer po ba natin, limitado lang ba sa buto? Hindi naman na limitado sa buto. Ito po na pwede rin po yan sa mga sa tubo na, yung bang nagsibol na. Meron din po tekniko yan kung kailan tayo pwedeng mag-transplanting. Unang-una po, kailangan po yung sibol na halaman na meron silang tinatawag na isa o dalawang dahon ay pwede mo na siyang i-transfer o itanim sa lalagyan.
So sir, ano po, dahil nasabi niyo na nga po, Sir Tolix, ikaw naman po, anong oras po ba yung angkop na paglilipat ng mga seedlings? So, ngayon po na malapit ng tagulan, pinakamaganda pong maglipat tanim sa umaga o sa dapit hapon. So, ibinabase naman po yan sa panahon. Kapag halimbawa nasa tagilid tayo, yung malilim na panahon ang tamang o ideal na paglilipat tanim. Sa paglilipat tanim, meron din tayo mga dapat tandaan, katulad po ng yung tinatawag na gradual exposure sa sunlight, dahil pwede pong masira o mamatay ang halaman kapag tinirect natin ito sa inyo. Yun. So, pagdaman po sa mga bahay, malamang po ang mga angkop na lugar po dyan ay yung mga bintana. Tama po ba? Mga bintana, o kung meron silang mga lugar na yung tinatawag nilang working area kung saan nila ginagawa yung kanilang paglilipat tanim o pag-aayos ng mga punla, doon nila gawin yung activity na ito bago i-position o ilagay doon sa mga lugar na kanilang paglilipatan. Ayun. So, ngayon, alam na po natin kung kailan po ang angkop na oras, which is yung umaga o kung di dapit hapon. Ngayon naman po, titignan po natin yung halaman. Ano po ba yung palatandaan na handa na po ang halaman para sa paglilipat? So, meron kami ditong nakahandang seedling. Ito ay nasa seedling tray. Yan nga, diniscuss ni Sir Noli kanina na pinakailangan na nasa angkop na edad yung halaman. So, katulad po ng leafy vegetable, pagka siya po ay nailipat tanim na, 3 days to 5 days nag-germinate na siya, and almost 1 week pwede na po siyang ilipat tanim or i-transplant doon sa kanyang lalagyan. Ito po, umaabot po ng 2 linggo. At sa 2 linggong pagsibol niya, kailangan po ng 30 days bago ma-attain po natin yung ganitong stage na ready na po siyang iligay doon sa mga paso o doon sa kamang taniman. So, 1 buwan po yan. Yung mga 1 buwan po yung ating fruit. So, medyo matagal din pala yan. Pero, pag po ba nilipat yan, mabilis na ho ang paglaki niyan? Depende po yan sa cultural management. So, yan ay tatalakayin natin sa mga susunod na episode. Yung tamang pag-aalaga, sabi na dapat meron tayong tender loving intake sa halaman para yan po ay lumaki ng maayos. Kailangan natin bigyan ng pataba, tamang tubig para sa paglaki. Yun, tama po. So, sa case po na yan, na nakikita niyo pong seedlings ay eggplant, no? Talong. Talong po yan. At, sige sir, pakita niyo na po, paano po ba siya nililipat? Yan. So, ang paglilipat tanim, so bago yan, siyempre, unahin muna natin yung pagpili ng tamang lalagyan. So, yan, meron kami mahalaga pala yun. Choose of right pots or container. Kaya kung makikita nyo, yan, liwanag din sa atin sa ano ba yung mga pwedeng itanim dyan? So, sa iba-ibang klaseng pots na yan. So, kita nyo naman po, iba-iba po yan. At yung iba dyan, ano pa nga, dating lalagyanan ng popcorn, ano? So, pwede naman po tayo maging malikhain. Kahit ano naman po pwede natin gamitin bilang paso para sa ating mga seedlings. So, Boss Noli, ano na, paliwanag nyo naman po. Oh. Okay, papaliwanag ko po sa inyo ha. Makikita po nyo ito, maliliit po na paso. Pag may natawag natin, small, medium, large. Yun. Yan. Sa small na po na paso, kagaya ng mga yung mga ito po. Yan. Ito po, pwede po lang po ito, itatanim po yan yung mga leafy vegetables. Ibig sabihin po, pwede tanim yung mga pechay, lettuce, mustasa, yun po ang pwede natin itanim dito. O kaya mga herbal medicine na pwede po natin itanim dito. Kasi naangkop po sila sa lagyanan. Okay? Dito naman po sa mas malaking paso, dito, pwede na po tayo magtanim po dito ng mga either leafy vegetables, pwede naman po siya, o pwede na rin kayo maglagay ng fruit vegetable na sili, tomato, pwede na po kayo maglagay po dito. Dito naman po sa mas malaking pots,
Dito po kayo pwede magtanim po ng mga fruit vegetables. Kagaya po ng talong. Ano pa? Sirtolix. Sili, kamatis. Okra. Basta po yung medyo lumalaki po na halaman na nagre-raise po yan ng mga 2 pie. Dito po natin itatanim. Bakit po mas malaki? Bali nakita na ba kayo na nagtanim kayo sa maliit na paso na ang nakatanim po doon ay napakalaki? Ibig sabihin po matutumba po yung paso nyo. Yung halaman po pag nagtanim po kayo dito sa mas maliit na paso. So kailangan po niya din sa mas malaking halaman, mas malaki din po na paso. Kung wala naman kayong paso na ganito, pwede naman kayo gumamit po dito na plastic bats. O kung wala pa po, Kung wala po talaga, ayan, supot po. Ayan, malikhain. Sabi mo ni Sir Diego kanina, malikhain lang po tayo, pwede natin gamitin. Imbes na itapon lang po natin ito ng plastic na pinanggalingan po sa mercury, pwede po natin gamitin na pagtaniman po ng ating mga halaman. By the way, hindi po namin ine-endorse ang mercury, nataon lang po na supot nila ang ginamit namin. Pero sir, di ba po may kasabihan nga po na ang plastic sa grocery o sa supermarket ay biodegradable. Hindi po ba maapektuhan to sapagkat kalaunan baka madurog po yan. Yung po ang pinakamaganda doon kasi po ay bukod sa napapakinabangan natin, ang isang cycle po ng crop nitong ating leafy vegetable ay pwede na po tayong makaani ng isang pechay, mustasa o sa isang cycle ng kangkong. So napakahalaga na itong gagamitin na natin ito ay biodegradable, matutunaw siya kasabay ng pag-ani natin. So isang crop cycle yun. Kaya kung wala talaga kayong mataniman, hindi po dahilan na wala kayong mataniman dahil marami pong paraan. Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. So yan po yan, iba-iba. So i-discuss ko pa additional yung butas ng paso, napakahalaga yun sa pagtatanim. Dahil ang topic natin ay transplanting, yan, pakita natin yung mga butas, Sir Noli. Yung pagpili ng paso, minsan po ang iba pong paso ay may chemical content, lalo na yung mga plastic. Binubuhusan po natin ng mainit na tubig, sinasabunan. Maamoy nyo po pag bagong bilhin nyo or pinaaarawan para mawala yung kanilang chemical content. Pwede po yung maka-affect sa growth and development ng halaman. Pangalawa po, meron po tayo mga paso na walang butas. May butas, wala. Wala. Silip, sir. Pero Meron yan. Tingnan nyo. Nasa side. Yun pala. Kung wala po dito sa gitna, karamihan po dito po sa gilid. Para pag nagdilig po kayo, yung tubig po dire-diretso. Hindi mo pwedeng may stagnant po yung tubig. Pag na-stagnant po kasi dito yung tubig, pag nagdilig po kayo, ang tendency po nito, magkakaroon po ng maglalawa. Hindi nito maglalawa. Magkano pa siya? Magkakaroon ng fungus yung ating mga halaman. Ibig sabihin ko parang, kasi makita nyo, nangangamoy po yung lupa dito, ibig sabihin ninatake po siya ng fungus. Kumbaga nabubulat po ng konti yung mga lupa dito kasi nga nag-stagnant po yung tubig. Yun, doon po papasok tinatawag nating tamang teknolohiya. Pwede po yung butasan or yung inyong pong mga sirang paso, mga graba, kung may available kayo. Ito po tinatawag namin drinking material. Nilalagayan po siya ng 1 inch na graba para yung mag-drain, umangat yung tubig, umabot dun sa butas. Yan. Tama. Dinalagay po namin dyan, filler material. Pwede po yung mga bunot, pwede po yung ating mga sirang paso, mga malalaking pables, o kung ano pa man, uling na pwede pong mag-drain ng tubig. So yan po yung unang proseso. As binanggit nga ni Sir, mamaya pupunta tayo sa planting garden na kailangan natin pag-aralan yung ating iba-ibang klaseng halaman. Dahil meron siyang iba-ibang height, size, at pangalawa, yung pagpili ng paso. Ngayon, yung ating teknolohiya na paglalagay ng cleaning material ay isa sa mga kinakailangan na ating tandaan upang magkaroon tayo ng magandang resulta sa pagtatanim. Yun. So, ano ba mas maganda pag ang butas ba ay nasa ilalim o nasa side? Sa usapang butas, ang pinakamagaling dyan si Sir Non. Sige, Sir.
Sige sir, Papatawaran paliwanag po kami ha. Either po ang butas po ng patch nyo, either dito sa Ilalim. ilalim, o kaya dito sa Gilid. gilid. Ang importante po kasi dyan, may drainage po tayo. Huwag naman po kayo magtatanim sa mga paso na wala po siyang drainage. Kaya nga nasabi namin kanina, magkakaroon po ito ng stagnant water. Parang sinasabi po ninyo, yung tinanim yung halaman ay kasabi yung kantang, killing me softly. Parang unti-unti, pinapatay ko din po yung halaman. Hindi nyo napapansin na bigla na lang maglalanta yung halaman ninyo, bakit kayo namamatay, nagbibiligan po naman. Yun po yung nagiging cause na problema po minsan. Not knowing po na yung palang sobrang tubig nyo ay andun na po dun sa paso nyo. Kaya po niya, unti-unti, pinapatay po niya yung mga roots hair niya. Pagkita nyo kasi may mga ugat na maliliit yan, yun po yung nabubulok. Kapag sobrang po siyang tubig, nag-i-stagnant nun. Unti-unti po yun, hindi na po makapag sip-sip ng pagkain ng halaman, kaya unti-unti po namamatay. O kaya minsan nalalanta na lang siya bigla, unti-unti namatay na po siya. Yun po yung cause ng wala pong butas po ng ating mga paso. Yun. So, dagdagan ko lang Sir Diego yung kay Sir, kasi marami nagte-text, meron na po sila Sir Noli ng mga empty bottle ng soft drinks, ano pa na yung mga pwede. Meron sa side, nakita ko. Sa hindi po, pakita ko Baka natin yan. sirang lalagyan, lahat pong sira, amnan nyo, basta pwede gulong, o mga balde, at hindi lang po limitado sa gulay na itatanim. So ipasok natin yung indigenous vegetable, katulad po ng mga saluyot, alugbati, root crop, ube, yung ating kamote, kamuting kahoy, at yung ating 10 halamang gamot. First aid dyan na approved by Department of Health, at kasama po dyan ang ating mga fruit-bearing trees, grafted na maliliit, katulad ng chico, apis, citrus family, calamansi, at kung ano-ano pa po na pwede natin ilagay sa mga balde. Malalaking lalagyan. At dahil Sir Noli, nasabi niyo na nga po na ang consequence po ng pagtutubig ay fungus. Di ba ho ba, mas mahirap yun i-manage? Kapag tinamaan na ng fungus ang halaman, mas mahirap po siyang ayusin kaysa yung mga insekto. Oo. Mas kasi kapag nagkaroon na ng fungus yung ating mga halaman, lalo na yung soil, mas mahirap po siyang i-treat compared mo dun sa mga insekto. Kasi po yung insect, pwede mo siyang i-treat ng mas madali. Madali mo siyang dito kumbaga palisin. Kapag kasi yung mga fungus na to, kumbaga, napakahirap po siyang gamutin. Kumbaga, semi-cancer po kasi itong fungus. Kaya mga gawin lang po natin dyan, tanggalin ulit natin yung soil na nandito sa paso. Pwede po tanggalin natin ulit yung soil, then paarawan po natin siya ulit. Lagay po natin siya na arawan para siyang baga na-sterilize. Sterilize nila ulit yung soil, para unti-unti po nawawala po yung fungus. At hindi lang naman po fungus ang problema, no? Maaari din po ang bakterya. Microorganism na bakterya na pwede natin andon sa soil po natin na tinitreat. Nasa soil mixture din po siguro Sir Noli, dahil minsan hindi tama yung kanilang paghahalo ng lupa. Yes. So meron tayong mga natural na gamot. Yan, nandyan yung tinatawag nating calcium content na nagpapatibay sa halaman, lalo na yung mga fungal infection. Nandyan yung tinatawag nating carbon or yung carbonized rice. So, kayo nga po, naglalagay po kayo ng uling sa inyong mga rep. Bakit tayo naglalagay ng uling sa rep? So, para ma-eliminate natin yung ating mga fungal at saka mga iba pang harmful microorganism. Ganun din po, uling, sinunog na ipa, or para tumibay, maglagay po kayo ng itlog. Prevention is better than cure. Huwag itlog pa, eggshell. Prevention daw, mas magandang, bago pa tayo magtanim, maayos na yung ating mixture ng lupa, healthy na yung halaman, kaysa sa panahon na may tama ng halaman, saka natin siya gagamitin. Additional information lang yan. Oo nga naman. Kasi kung nagkasakit na yung halaman, mas lalo tayong nasa-stress. Karamihan pa naman sa ating mga nagtatanim, mga baguhan, di po ba? So, mas maganda nga po na kahit malusog pa yung halaman, agapan na po natin.
wag po natin hayaang bigyan ng pagkakataon na mga sakit dumapo sa ating mga halaman. So sir, demonstrate na po natin paano po ba nililipat yung mga halaman dyan sa mga paso. Una, siyempre, kailangan natin ng soil mixture. Unang-una, na-discuss na natin yung process ng paghahalo nung nakaraan sa mga seeds o yung seed germination. Ito naman po ay proseso ng paghahalo ng lupa doon sa paglilipat ng halaman. Kaya i-discuss yan sa atin ni Sir, yung mga mixture na yan. So, yan. Ito yung ating garden soil. Ready po muna lahat. Ready po yung ating lahat na material bago tayo magsimula. Yan. Ready natin lahat ng materials. Ito yung ating paso. Okay. Yan. Una-una po para tayong kusina ni BPI. Cooking show na pala to, hindi na pala to taniman. BPI po. Cooking show pero lupa. Para po sa lupa. Para po mantika. Yan. Okay. May pangalawa po, ito po yung garden soil. Okay, ito sibuyas. Ito na po yung, kita niyo po ito? Yan, kita. Ito po yung Vermicast. vermicast. Naalala ko lang kasi baka di nyo naalala kung ano po yung pinaglalagay natin nung nakaraang episode. Vermicast pa yan, hanap po natin yan. Para po siyang vetchin. Kasi pag walang vetchin po yung halaman natin, hindi po siya maglalasa. Parang ganun din po siya. Ito po yung nagpapalasa sa pagkain ng mga halaman po natin. Then, ito naman po yung, ano itong, i-add mo dito sa Torres, may vetchin na tayo. Ito po ay ang ating may bet na. Basta Ito po ay lahok. Asin. Karne. Composting material po for drainage generation. Yan. Kung nakita nyo po nung nakaraan, hindi tayo naglagay ng asin. Asin. Or yung composting material dahil yung maliliit na buto, mawawala yun. So yan ang number 1 ang nahalo natin. I-mix lang po natin siya. 1:1. So damihan natin sir para makakasya dito. 1 part of garden soil. Pinakita lang po natin yung ulang-ulang po para malaman po nyo. Composting material, kung malapit po kayo sa mga palayan, ang ilalagay nyo po ay siyempre yung ipa. Pwede pong bago pa lang. Pwede bago. Pwede po natin gamitin ang bago kapag bastas na po ay gagamitin drainage lang po siya. Ayun po, kung malapit po kayo sa mga new ban, yan, ito pang ibababad nyo. Sa Quezon, ano? Quezon Province, pwede kayo maghalo ng bunot ng nyog. Either sa dalawa lang, no, sample lang natin, 1:1 na. And then 1 part of compost. Yung ating mga vermicompost, any kind of compost, pinabulok na mga dahon, manure ng kalabaw, ipot ng manok na na-process. Kinakailangan po siya fully processed, dry, dahil kapag ka po siya ay bago, mataas pang ammonia, mainit, pwede pong pumatay sa halaman. Kaya yan po ang ating master cooker, si Sir Nomi. Kumbaga po, nag-isa po natin lahat. Yan. That's it. Yan. Nag-isa-gisa lang, wala po na ingredients po natin. Nandito na po, vetchin, asin, Sir, sibuyas. ma'am sir, wag niyo po seryosohin ha, pero parang ganyan na nga. Tapos po, ilalagay na po natin sa... Drake, ay may Meron na po Tayo tayo na po, may meron na ingredients na po ha. Oo, tama. Lagay po natin. Hindi nga po, mainit. Tumatalsik pa, no? Dapat tawa lang po kami, para hindi po kayo pa. Tama. So pag hindi siya buo-buo, okay na yan. Pag halimbawa ganyan, medyo buogham na, no? So may tinatawag na PEL method. Yan. Kakapakapay natin. So tatsansahin. Yung tinatawag na nating loam soil, pag ginawakan nyo po siya ay hindi siya napoform. Pag napoform is clay. Pagka siya ay unti-unting nadudurog, yan dahil may mga composting material, yun po ang indication na siya ay loam soil.
Pag siya naman po ay nalalaglag sa kamay mo, sand, ang kailangan naman niya na maraming tubig na pandilig. Pero ang pinakamaganda, ito tinatawag natin loam soil. Okay? So, maglilipat na tanim na po tayo. Nasa paglilipat na tayo. Papakita po natin ulit yung ating... pero bago yan, yan. So, Idiligin po muna natin. Tubig po yan ha, hindi po yan soft drinks. Baka mapagkamalan yan. So, para saan naman po yung pagdidilig? Para po, kapag po nagkaroon tayo, pag nag-hold po tayo ganyan, hindi po siya bababa yung... Yan. Kita niyo po. Oo nga naman, siya. napansin ko yan. Kapag nagdidilig ako ng tuyo, Napansin niyo dito, angat. for example po, Ayan po, yung sa mga viewers po natin, yung pasuot po na yan, makikita nyo may hook po sa likod. Yan po ay isang vertical pad. At pwede po yan gamitin para sa vertical gardening. So, ang vertical gardening po is yung ilalambitin po natin sila sa pader dahil po sa iba, wala po silang space na pagtatanan. So, mas maganda, sa pader na lang po. wala daw kung sound. May sound na din. makikita niyo, pag hindi po siya diniligan, makikita niyo po, yung butas po niya, hindi po siya magkakaroon ng hole. Bumababa po yung lupa. Samantalang po sa diniligan po na to, kikita nyo, yung soil po niya ay magkakaroon siya ng hole. Compare po dito sa hindi siya diniligan. Mas madali po siyang magtanim compared mo dito sa hindi nadiligan. Okay? Ngayon po, maglilipat tanim na po tayo. Factories, bigyan mo ako ng isa. Yan. So, ang pinakatandaan nyo po kapag ka nasa seedling tray o magpats man kayo, huwag po nyong didiligan ang halaman. Kung kayo magtatanim ngayong araw, sa hapon po, diligan nyo na para kinabukasan compact yung soil. Bakit po? Yan po, tingnan natin yung method. I-press nyo po yung pinakailalim. Pag kinuha nyo po siya ay buo. Yan, yung root ball po niya ay buo. Ito po yung ito po yung sasabi ko sa inyo kanina, ito po yung growth curves niya na taga-sip-sip po ng pagkain. Once po ito na nabulok at natanggal po ito, pretendiso po siya na mamatay. Hanggang na po natin, okay? Okay. Then, tatakpan po natin. I-press na po very gently. Tamang ano lang, tamang Very masahe gently lang. po yan. TLC. TLC. Then, pagkatapos po natin magtanim muli, didiligan po natin na naman. So, kasabi nga ni Sir Tolitz kanina, kasi dry po yung soil kanina ng ating halaman. So, kailangan po natin siya diligin. So mahalaga talaga na hindi matuyuan ng mga seedlings, Okay. Meron tayong solusyon sa tuyo. Yan, yung mga natutuyuan na. Yan, pasintabi po. Ito tinatawag namin mulch. Kung meron po kayong dayami, dry na dahon, pwede po kayo maglagay dun sa ibabaw o itong ipa. So para sa naman po yung mulch na yan, ano ba ginagawa niya? Ito po ay kiib sa Tagalog o leaf. Ito po ay nagpe-prevent sa evaporation ng tubig at sa pagtubo ng damo. So, pwede po tayo, o yung pong sample ay linagay natin doon sa mga taga Nueva Ecija. Ito naman po ang mga taga Quezon. Kasi marami po sila ng nyog. Yeah. So, hindi po pwedeng dalawang ilalagay nyo, sample lang po yun. Kasi ang problema din yan, pag masyadong mabaon yung seedling, posible din na mabulok Oo. Kung nakikita nyo po, sa mga nagtanim po, wala pong nagtatanim na puno yung pot. Dahil lalabas na po yung seedling. Meron siyang, kung nakikita nyo, yung pinagpatungan natin ng ating mulch na space. Ayan, katulad dito, meron po siyang space para sa growth and development ng halaman. Hindi nyo po pwedeng punuin yung paso. Dahil lalabas. Yan po ay napakahirap i-handle, lalo na yung ating mga cultural management, yung pagbubungkal. Yan, binubungkal. At may mga nagtatanong kung pwede ba maglagay ng fertilizer. Opo, pwede po kayo maglagay ng 1 o 2 urea.
Hindi po isang kutsara ha, 2 butil dun sa ilalim kung chemical based kayo. Kung kayo naman po ay organic based, yung mga concoction at tama na po yung kanyang compost na present. So, lalagyan natin siya ng mulch pa rin. Ito yung sa Quezon type. Quezon type. Quezon type po yan. Ito naman po yung sa naimbag na bigat, kada ko yung amin, mga taga Norte. Isa lang po doon ha, hindi dalawa ilalagay nyo. Okay. So, sana may natutunan po kayo. At sa tangkulan po, napakahalaga nito dahil yung lupa, kapag inulan ng inulan, pumapasok doon po sa dahon o tumatama sa dahon. Ngayon po yun ay nagkakaroon ng fungal disease o hindi naman po kaya kapag may bunga na yung talong, kamatis, sili, pwede rin pong yung lupang nakalagay doon ay mag-cause ng sakit. Ay sir, may nagtatanong po, yung niyog daw po ba, hindi daw ba acidic ang pH niyan? Mataas ang acidity ng niyog, kaya pwede siyang ibabad ng overnight sa tubig, or kung gagawin siya ng mulch, okay lang po, kasi yung acidity po ay napakaganda to drive away yung ating fungal infection. Kaya nga, pag kinagat mo na maasin, indicator na pwede siyang gawin mga punlaan at panglaban o pangtaboy ng fungus. So, okay. So, nakita na tunghayan po natin kung paano nga ba ang pagka-transplant ng mga paso. Pagka-transplant ng mga halaman sa mga paso. So, okay. Okay na po ba tayo? Meron po ibang technique para po dyan sa mga pagka-transplant? Meron pa ba? Wala na. Dapat po natin tandaan sa lahat, dapat po kapag nag-transplant po kayo, siguraduhin po natin yung ating mga halaman ay na-acclimatize na po siya sa klima. Huwag po kayo magta-transplant na hindi pa na-acclimatize po yung ating mga halaman. Masasyak po yung ating mga halaman. Pag galing po sa init na malilim, at bigyan nyo pong dadalhin sa init kagad, magkakaroon po ng shock po yung ating halaman. Pwede din po siya namamatay. So, acclimatize po natin, unti-unti po natin siyang painitan para po maano siya sa temperature na ito. Para pag nag-transport kayo, siyempre lalagyan na po natin yan sa init para hindi po siya mabigla ang ating mga halaman. Yung po yung tinatawag na hardening. Kaya yung mga nagbiyahe o binili kung sa malayo yung kanilang mga halaman, nandun po siya sa control environment, greenhouse, at ilalagay natin sa open field, doon po nagkakaroon ng stress yung ating mga halaman at nagtataka kayo kung bakit bigla na lang namamatay. So, yung mga paalala po namin, ang isa sa mga tanda ninyo, at kung may mga katanungan po kayo, sasagutin natin mamaya. Oo nga naman. So, syempre, kailangan i-acclimatize sa halaman, no? Di kasi parang sa tao din yan, di ba? Yung pag may na-meet ka na bagong kakilala, hindi mo naman basta-basta agad na yayayain. Syempre, kikilalanin mo pa siya. So, parang sanayan lang din yan. At ngayon po, alam na po natin kung paano nga ba mag-transplant ng mga halaman. Doon po naman po tayo sa cropping calendar. So, para saan nga ba to ang cropping calendar? So, cropping calendar po ay tinatawag natin kalendaryo ng pagtatanim. Kanununuan po ay ginagamit na po ang cropping calendar. So, kung naalala niyo po yung tinatawag natin Honorio Lopez. Naalala mo ba yun, sir? Don Honorio Lopez dito sa... Siya po ay isang libro, almanaki, na nabibili dyan sa ating mga palengke. Nakalagay po doon kung kailan kayo papanganak, papangalan kung ikaw ay pinanganak sa Mayo, at yung mga teknolohiya at mga paraan kung ano ang dapat sinusunod sa pagtatanim. So, yun po yung ating tinatawag na unang planting calendar. Nagbabase po yung ating mga ninuno sa mga buwan. Kung bilog dapat yung buwan, bawal ang babae magtanim dahil magiging daw biyak-biyak itong mangga. Totoo ba yun? Ayan po ay may libro na binibili at yan ay alam ng ating mga magsasaka. So, nagkaroon po ng improvement, by the improve of the technology at yung ating mga iba pang mga pamamaraan based on science, dito po na buo yung tinatawag natin planting calendar. So, bakit napakahalaga ang tinatawag natin kalendaryo ng pagtatanim? Unang-una, sa pagtatanim, kinakailangan yung malaman yung halaman itatanim nyo. Dahil meron pong mga halaman na magkakapamilya,
na dapat ay bawal silang pagsama-samahin. Bakit? Yung kanila pong peste ay pwedeng magkapare-pareho at magkahawa-hawa sila. Pangalawa, yung kanilang buwan, kung kailan sila po inaani at kung kailan dapat sila itanim. So, i-discuss natin yan mamaya. Distance of planting, suitable area to plant, yan po ay nakalagay dyan lahat sa kalendaryo. Hanggang po doon sa kanyang maturity at gaano kadami ang nai-harvest per hectare or yung yield na na-attain sa isang area o mahigit pa. So, yung computation nakalagay dyan. So, yan po ang i-discuss namin ni Sir at umpisa namin yung Sir Diego sa anong una nandiyan natin ng halaman? Mga karamihan, lechugas, leafy vegetable tayo. leafy vegetables muna tayo. Sige, sa lettuce, ano pa ba yung ibang Pechay, mustasa, kangkong. So, ang isa po sa mga whole year round is kangkong. Ang kangkong po ay tinatanim mo, walang season po, whole year lang, proud yung ating upland So kangkong. umulan umaraw, ano yan? Lagi yan, hindi namamatay. Hindi po siya nakakaroon ng buwan kung kailan siya hindi pwede. Halos lahat ng buwan ay pwede sa itanim dahil ang kangkong ay parang can adapt in adverse condition, pabagong-bagong panahon at kaya niyang mabuhay sa sobrang init at sobrang tubig. At usapan kangkong nga naman, yung BPI, nakapag-harvest daw ng 5 kilo ng mga nakaraang linggo. Yan, yung ating assistant director, nakapag-harvest siya ng halos 5 kilong pechay. Ay, ang sarap nun, oyster na kangkong nun. So, within 30 days, 15 to 30 days, pwede talaga tayo mag-harvest ng pechay. And ang maganda sa kangkong, pag in-harvest mo, mga consecutive na harvest, pwede pa siya paulit-ulitin. Okay. So, doon naman po sa mga ibang vegetables, lalo na yung lechugas, kasi napag-uusapan nila, gusto daw ng lechugas malamig. So, posible nga ba na itanim siya sa initan? So, mostly po ang lechugas ay pwede naman po siya itanim at the time ng weather condition ay mainit, yung summertime, using po yung ating right technology. Yung iba po naglalagay sila ng net, kasi kung tayo po titingin sa planting calendar, ay itinatanim po ang lettuce sa bare months. August to September hanggang December sa full season crop. Pero meron na po tayo mga klase ng lettuce through yung ating breeding ng ating mga tinatawag na itong seed company. Nakakapag-produce sila ng hot tolerant na variety and naitatanim sila doon sa mga controlled environment like yung mga greenhouse. Okay. Pero tagdag lang ako doon sa sinabi ni Toris na anong kalagaan po ng calendar, planting calendar. Ito po kasi, napakalaga po ito kasi doon yung po malalaman kung anong buwan lang ang pwedeng itanim na halaman. Hindi po kasi pwedeng lahat pa ng gusto yung halaman ay pwedeng itanim po sa ating bukid. Meron pong corresponding month na pwede lang po siyang itanim. Okay. Meron pong halaman na pwede lang po siyang itanim from December to March. Pwede lang po siyang, meron din halaman na pwede October to December. Meron din pong pwede itanim na sa November to March. Yung po yung mga halaman po na pwede natin itanim, mga busita o ganyan po. Pwede itanim sa November to March. Yung pong iba, the rest po yan, hindi na po na siya pwedeng itanim. Kasi po, hindi naman po siya magta-thrive. So, hindi po naman siya magbubuhay o hindi siya mamumunga. Lalago lang po siya, nilalago, minsan din na po siya nagbubunga. Ganun po ang kalagaan po ng planting calendar. Kung saan po nararapat na buwan, doon lang po dapat magtanim po ng ating halaman. Kasi po, nagsasayang lang po tayo ng ating pagod, pera, para kaalaga po natin po, hindi po natin mapapakalibangan. Kaya po, nakapahalaga, ating planting calendar, kung gaano din po karami ang kailangan yung seeds requirement para po sa isang kaparambot na lupa, isang hektarya, kalahating hektarya, malalaman niyo po din sa planting calendar kung ilan po ang dapat natin itanim. So, isa-isahin natin yung all-season crop. So, lista na nila. Ang isa sa mga all-season crop na pwedeng itanim, kahit katagulan na itatanim yan, ay yung ampalaya.
Pangalawa po dyan ay yung tawag ito, yung bataw. Ang bataw po, yung mga indigenous vegetable po, halos pwede all year round po yan itinatanim. Upland kangkong, at yung ating mga lettuce po, basta meron kayong tamang taniman, hydroponic, pwede yan. All season po yan lettuce. Lima bean, kasama po yung mustasa, pwede po siya. Pero pwede natin limitahan ang mustasa kapag wala kayong mataniman kapag katag-ulan kasi nasisira ito. Yung atin pong okra, yan po buong taon po pwede kayong mag-okra, yung pulsitaw, at saka yung mga iba pang beans family. Yung indigenous vegetable, mga fruit-bearing trees, pwede po yan year-round. Matibay po sila sa tawag ito sa tubig. Yung bago nating teknolohiya na tinatawag na kamlong, grafted between kamatis and talong. So, sino doon yung sino doon yung ugat, sino doon yung ang lower portion po niya, yung rootstock niya ay yung talong, at ang natataas na naman kamatis, dahil ang kamatis ay very susceptible sa overload ng tubig, manalis ang mamatay. Kaya inimbento ito ng Department of Bureau of Plant Industry, Los Baños, kasama ang Los Baños, meron din ang PICARD ng technology nito na pinamamahagi na nga sa mga farmers. Meron din po yung mga seed company ng teknolohiyang ito upang mas lalo pong tumibay at makapagtanim tayo ng kamatis sa panahon ng tag-ulan. Yung akin sir na grafted between lupa at saka yung ampalaya. So magkapamilya rin po yun, pinag-graft po sila, at sa panahon po ng tag-ulan, nakakapag-harvest at nakapag-ani na po tayo ng mga crop na hindi naangkop sa tag-ulan. So sir, tanong po nila, yung bang cropping calendar pwede daw ba natin i-post mamaya Yun po kasi napakahaba nito, hindi naman natin matatakil yung mga ibang cabbage katulad ng mga nakakategory po kasi ito sa Noli sa pakbet. Meron tayong tinatawag na dininding at yung tinatawag natin chapsuy. So to make it short po, yung chapsuy po ay cool season crop, which is from bare months siya tinatanim. Yung atin naman dry season crop, yung tinatawag natin chapsuy or yung ating mga kamatis, talong, beans, at yung atin naman na tinatawag na dininding, kasama po yung indigenous vegetable dyan. Meron din tayong field legumes, yung mga tag-init din yan, katulad po ng mani, munggo, at saka soybeans. Lahat naman pwede tinatanim sa mga mainit na panahon. Yan po ay pwede lahat sa container. Baka akala nyo dinidiscuss namin ay yung plantasyon. Plantation type. Pero sabi nga, in every rule there is an exemption. Ang Mindanao po ang exempted sa lahat. Dahil baka may mga nakikinig sa atin sir na taga Mindanao, ay hindi naman yung totoong pinagsasabi nila sir, dahil sa amin kahit anong oras pwede magtanim. Tama po yun, dahil ang Mindanao po ay type 4 climate, which is hindi po distinct yung characteristic ng weather. Yung kanilang rainfall distribution ay continuous. Sa hapon naghahalumigmig, kaya kahit ano pong time sila magtanim ay pwede. Pero ang ruling po sa atin sa type 1 and 2 hanggang 3 climate sa Luzon, onset of rainy season tayo magtatanim. Yung po wala pong nagtatanim sa tag-ulan. Yung po kasi naririnig natin, nakapayong po kayo noon at tag-ulan. Bago po umulan at pagkatapos ng ulan, saka po tayo magtatanim. At para naman po dun sa impormasyon tungkol dyan, maaari din naman po tayo sumangguni sa DOST kasi sila naman, lalo na po sa Pag-asa, sila po kasi nakakaalam kung tag-ulan na ba ngayon. So, at para po sa cropping calendar na base po sa climate type, maaari din po kayong sumangguni sa website ng DOST PICARD. Meron sila production guide doon tungkol sa mga pwedeng itanim base sa climate type ng inyong lugar. Dito ba? So, sa ngayon po,
Yung tanong na lang din po, yung mga buto na pinapamigay ng BPI, pwede itanim ngayong panahon. Pwede naman po kung kasi hindi pa po pumapatak ang ulan, base sa pag-asa po ay magsisimula pa po ito ng kalagitnaan o sa unahan o kalagitnaan ng June. O kung mga may naipunla na kayo, magpupunla kayo ng leafy vegetable, pwede pa po yan dahil hindi pa naman po kalakasan ng ulan. Yun, so ngayon po natunghayan po natin kung kung kailan nga ba ang tamang panahon sa pagtatanim ng halaman. Ngayon naman po, sapagkat malapit na rin po tayo matapos, dumako naman po tayo sa Balitang Bureau. So Sir Tolitz, ano nga ba ang magandang balita ngayong araw? So kami, Sige, Sir. Ang unang balita ngayon po, galing lang kami ng Bureau of Correction kahapon. Breaking news pala to. The two directors. Baka po, pasimulan na natin po yung pagtatanim po doon sa Bureau of Corrections na project po ng DPI, kato yung square head po doon. So, tapagbigay na po tayo doon ng mga 2 sako ng mais na pwede nila itanim doon at saka 40 pieces po na mga saging na pwede nila po itanim po doon sa Bureau of Correction. Anytime po, pwede sila magtanim. Pagkatapos po ng pagpupulong po namin dito sa June 11 at saka June 10, kung matutuloy po yun, magpaplansa na po natin yung development po na doon sa Bukorta. Pwede na po sila makapag-bigay. Yun po yung spread po na ating kawanihan para po makatulong sa Bureau of Correction. Karoon po sila ng halaman o mga harvest para po doon papakain sa mga kawani o sa mga preso po doon sa kawanihan po ng Bureau of Correction. Sir Tolitz, kayo naman po ang balita ninyo. kami po ay namasyal dyan po sa Kayorme, sa Manila. Dito sa mismo. Kasama po ang ating director, George White Colaste, at ang aming assistant director na si Sir Glenn Panganiban, at ang ating buting na secretary ng Department of Agriculture. At nag-MOA signing po kami. At yan po ay nagbigay tayo ng initial na mga boto sa pamumuno ng ni Secretary Dar at kanyang nilagdaanan ng ating mayor ang ating partnership na magkaroon ng mga gulayan sa buong Kamaynilaan. At welcome daw po ang Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. Bukas ang Maynila upang suportahan itong programa nating Plant. Yun. So, sa ngayon po ba, dahil nasabi mo na nga urban agriculture, ano na nga ba nangyayari sa kasalukuyang panahon? Sa panahon ngayon, panahon pa po yan Secretary Dan na simulan ang urban agriculture. Yung ating pong teknolohiya na ipinapakalat ay naila-adapt naman ng mga tao. Yun nga lang ay yung ating mga modern technology na ginagawa ng ibang bansa ay unti-unti na rin natin nagagawa. Pero nga sa kasalukuyan nga dahil sa pandemic na ito ay maraming mga programa ang Bureau of Plant Industry kasamang Department of Agriculture na naapektuhan at hindi na ipagpatuloy. Pero unti-unti po namin nire-revive at ginagawa ng paraan upang yung ating mga partner katulad ng gulayan sa paaralan, gulayan sa kawanihan at gulayan sa mga lingkod bahay ay mapatuloy na magkaroon sila ng kaalaman katulad nitong ating ginagawang mga tawag ito online lecture na kahit nasa bahay ay napapanood nila yung mga teknolohiya. Ayun. So, sa ngayon po, sa programa po ng Plant, nandyan po ang urban agriculture. At sa nasabi nga po namin, kami po ay nakikipag-partner po sa mga LGU, lalo na po sa Kalakhang, Maynila. At ang pinaka-recent nga po ay sa lungsod ng Maynila. So, dumako naman po tayo sa naging Plant Liner Challenge. So, Boss Noli, ano nga ba itong Plant Liner Challenge na to? Itong Plant Liner Challenge na to, ito yung mga hilig o magagaling magtanong kung ano yung mga katanungan nila na sinasagot po natin. Mimili po na si Santos kasi siya ang
kumbaga, head judge. So, bigyan natin sila ng background. Ito po ay isang programa rin ng Department of Agriculture kasama Bureau of Land Industry upang ma-monitor natin kung talaga ba tinatanim ng ating mga mamamayan na humihingi ng buto yung kanilang butong tinatanim. So, nagkaroon po tayo ng contest at ang first prize po dyan ay tour to Italy. Wow. Regaluhan po sila ng income. Ay, di po, joke lang po yun. Uy, wag Alam ko naman sa po. Amerika, mas maganda sa Medyo Amerika. masamang biro ata yun. Yun naman po ay bibigyan po sila ng assorted na vegetable seeds sa mananalo at meron din po tayong cash prize. Wow, cash prize. Kinonvert po pala namin ito sa bigas at mas kailangan. Dito po titingnan yung kakayahan po ng isang tao kung paano siya magtanim gamit ng iba-ibang teknolohiya na kanyang i-adapt at titingnan po yung number ng seeds na kanyang napasibol. Doon po sa pakete na ibibigay po sa kanya, makikita po natin doon kung ilan po yung talagang sisibol base sa kanyang pamamaraan o teknolohiya na gagamitin sa pagtatanim. So, ika-count natin yung number ng seeds na nabuhay at ano na yung kanyang status. At doon sa 60 na ata ang ating napili na mayroong entry na may pinakamagagandang tanim, Sir Noli, at out of 16 po ay pipili tayo ng 3 hanggang 5 na mabibigyan ng prize. Yan ay ating i-interviewin at baka interview din natin dito sa ating programa kung paano niya na come up at mabigyan ng information yung ating mga manonood dun sa kanyang ginawang teknolohiya. So, yung ating mga questions, Sir Diego, sagutin na natin. Sige. Ito, may Tanong dito, niyo po. Sir Diego. Yes po. Saan makakakuha ng liping lupa or lupa? Ilang hektarya daw yan, Sir? Baka naman po ito, memorial plan po, hindi po namimigay po yan pero wala po kami namimigay po na lupa. Pasensya na po kayo. Opo. Libreng seeds lang po, binibigay po namin. Kailan ang pinakamaganda magdilig, umaga or hapon, Sir Felix? Depende po sa panahon, pagka siya ay nasa tag-init, isa sa umaga, isa sa hapon o regular. Pagka siya po ay nasa panahon na ngayon ng tag-ulan at ang mataas po ang moisture tuwing umaga at tuwing hapon, ipabase niya na lang po sa klase ng lupa at saka sa tanim. Kapag ito ay medyo nalalanta na, sa kanya lalagyan ng maraming. Tapos tanong ko din pala, masama ba magtanim sa tanghali? Kasi maski ako, medyo kasalanan ko yan. Pag natutuyo yung lupa, napipilitan ako magdilig sa tanghali. Sa mga urban na grower po natin, pwede po kayo magtanim kahit tanghali. Hindi, magdilig. Magdilig po, pwede po tayo magdilig kahit tanghali. Kailangan lang po natin ay masaturate yung ating paso. Meron po kasi dalawang klase ng pagkatuyo ng halaman. Ito po yung pagkatuyo na tinatawag natin permanent wilting point na kung saan ay talagang ito po lahat po, sir, parang ganito. Sip-sip na talaga. Nalanta na. So, ang ginagawa po natin teknolohiyang didilig, ito po ay ilalagay natin sa isang palanggana, lalagyan natin ng tubig at unti-unti pong pasisip-sipin hanggang po siya ay makabangon. Babangon tayo. Kasi nalaman lang po sa Felix, baka may intindihan nila at kung yung halaman mo, ito po yung halaman ay natuyo, nalanta. Yan. Pero gagawin po nila, bigla po nilang gigiligin, kahit tanghali ka pa, hindi po yan. Oo, sisingaw po, mamamatay. Yan ang gagawin po nila, kukuha ng palanggana, lalagay po doon. Okay. Sip-sipin. Maliwanag po ano po yung kwan. Medyo tuyo, sir, naman, ganito, medyo kaya pang tuyo, didiligin po nila na masaturate yung halaman at ilalagay nila lupa at ilalagay po nila doon sa malilim na lugar kapag sila ay nasa tinatawag na itong containerized. Pag nasa field po, overlag po ang ginagamit, yung tinatawag nating side irrigation. Yan po ay pina-flooding natin para masaturate, hindi ma-stress yung halaman. Tapos pag nagdidilig, dapat tandaan na hindi yung dahon ang dinidiligan kasi maluluto yun, yung ugat pang dinidiligan kasi po ang sumisip-sip po ay yung ugat. Tapos pag nalanta po yung halaman, maganda bang intervention yung lalagyan siya ng clear plastic para hindi naman matuyuan?
clear, pag nalang po siya, mulching, yung tinuro natin, pwede po yun. Plastic mats, kung meron po kayong available ng plastic mat, maganda rin po yun. Yun, sige. Next question po. May question ka pa dyan, Sir Jacob? Wala naman po, Ito pero may question na binigay sa amin ng ating director, live information sa Director Live. Alin ang mas magandang gamitin, clay or plastic pots? Sa ngayon po kasi kung tinatawag natin yung sa titingnan niyo yung kung convenient kayo sa paggamit ng pasong clay, mas maganda po yung clay. Pero ang disadvantage po nito, lalo na po yung may mga edad na mabigat po yung clay at napakahirap po siya i-move, mahal na rin po sa ngayon. Ito naman po mga plastic, although accessible, madali naman siyang masira kapag rumurupok naman siya sa sobrang init. Meron po tayo mga iba pang pwedeng lagyan katulad nitong mga ating mga disposable container na medyo mas matibay. Okay. O recyclable material. Anything naman po pwedeng gamitin kung sa availability. But in general, doon pa rin po tayo sa yung mga clay pot po na yan ay napakaganda pa rin po mag-retain ng moisture. Dahil lupa po siya. Okay. Ito pa sa katanungan. Pwede po ba gamitin ang sako pagtaniman? Pwede po kapag ang sako po ay natanggalan natin ng unang layer. So kung sa mga nagtatanim po, pakitingnan nyo po yung unang layer ng sako kaya hindi na babasa ang bigas at saka sukal dahil sa layer. Excuse me po. Yung sa 1.5 liters po na buti ng tubig o soft drink, ano po pwede itanim? Leafy vegetable po, katulad po ng kangkong, pechay, mustasa, lettuce, at saka yung mga saluyot. Pwede po herbs and spices, pwede po oregano, Italian oregano, tarragon. Ano po ang butong madaling patubuin? Munggo. Pwede po, mabilis po yung ating mga maliliit. 3 days lang po, meron na po yun. Gaano kalalim ang balde ng root crops? Yan po ay may mga 12 cm po, at 12 inches. Isang talampakan, mga. Mga isang talampakan. Pwede na po yan, o mas 75 cm, pwede rin medyo mataas-taas, hanggang 1 metro, pero marami na po yung lupa. Mas maganda medyo palapad. Kasi itong ating mga root crop, anong root crop, wala siyang binanggit. Wala siya na basta root crop. Ito po, kamuting kahoy. Lateral naman po. Kamote, ganyan. Okay. Ito po, pwede ko sagutin ito. Paano maalis ang mga langgam sa halaman? Okay. Ako po sasagot ko dito. Napakadali pong tanggalin po yung mga langgam sa halaman. Una-una, ang gagawin lang po natin, kung meron po kayong dishwashing liquid po sa bahay, at meron kayo din siguro ng mantika sa bahay, din po sa isang litrong tubig, pwede po kayo maglagay po doon ng 1 kutsarang dishwashing liquid, 1 kutsarang mantika, at dito po nyo ilalagay ito sa 1 liters of water. Then, igaganda natin, isik nyo po hanggang sa tuloy po siyang magalo. Ito po yung pang-spray nyo po doon sa mga langgam para po siya ay mamatay. Pero bago nyo po gamitin po, siguraduhin nyo po muna, itatry nyo po muna sa 1. Nari po, ito po yung halaman po nyo. Ito yung halaman nyo at maraming langgam po dyan. Kung maraming kumakapit dyan na langgam, kaya nga po kasi yung mga langgam, meron gumagapong dyan, lalo po kapag nakita sa sili, talong, minsan nandun ang langgam. Itatry nyo po muna sa isang sanga, yung sa solution na sinabi ko sa inyo, para po makita natin kung anong reaction po ng halaman po dun sa ingredients na ginamit po natin. Kung wala naman po nagiging epekto doon, pwede po kayo gamitin po yung solusyon po na. Pero, payo lang po sa inyo, huwag kayong gagamit po nito sa umaga o kaya sa hapon. Mumari lang po gamitin ito sa agapit hapon, yung mga madilim na, kumbaga, nagkagabi na. Doon po kayo, pahapon, doon po kayo mag-i-spray po ng solution po natin. O kaya, pwede lang po kayo gumamit po ng kung meron po kayong alcohol din sa bahay, pwede niyo pong dagdagan. Ng isang kutsara din po ng alcohol, yun po yung pang-spray niyo sa langgam. Sigurado po, mawawala po yung malanggam yan. Suka po ay isa rin po sa pinakamagaling na
repellent o pantaboy ng langgam. Kasi yung kanila pong sinusundan na amoy, meron sila yung hormone o parang Pheromone. Yan. na sinusundan, yung po ay nag-distract ng suka. One part ng suka, one part ng tubig, spray nyo po doon sa area. May katanungan pa po ba? Ito, last na katanungan na sa Tolits. Sir, kung CRH naman po yun, lalagay sa ibabaw, imbis na regular na ipa. Pwede po, pero medyo mainit pa ang CRH. Ginagamit pa ang CRH sa mga fruit-bearing trees. Minsan po kasi kapag purong CRH yung ating ibabaw ng halaman, nag-accumulate po ng overwater ang CRH dahil 75% po ng carbon or uling ay nag-absorb ng tubig. Kaya nga magandang water retention siya. Pero kung gagawin niyo po siyang mulch na dapat ay magre-retain ng moisture, okay naman po, pero medyo pagkatag-init, nag-evaporate agad. Mas maganda pa rin po yung ating mga dry leaves na eventually ay nagiging compost. So, Yun lang po, Sir Diego. yun lang po. So bago yan, Sir Diego, pasalamatan ko muna yung Sige, shoutout portion po tayo ngayon. nasa technical side natin, si Roland Sanchez ng Bureau of Plant Industry, si Jeff Morate, at si Ma'am Maricel Bautista na nag-aayos ng ating setup. Pinasasalamatan ko, Sir. Pati yung kanilang head na si Ma'am Lai. Director Lai. Director Lai. Opo. Pasalamatan ko din, sir, si Director Lai ng information, si kanyang assistant. Baka nanonood yung ating director, Sir. Ating dalawang director, si George Y. Colastian, sa assistant director, Glenn Pangaliban, ang aming division chief, si Ma'am Marian Guerrero, sa aking loving wife, salamat po. Ang loving daughter. So, salamat din po kay Sir Glenn. Yun nga po, kung napansin nyo, uniformado na kami. Kulay po ng BPI. Green at yellow. Si Tolit, Sir Noli, puti naman po. Marami magpapa-sponsor kay Sir Glenn. Pero shoutout na din po sa mga kaibigan ko, si Felix, si Remy, si Tarts, Iman at si Dodi. At kay Boss po, Boss LV, kung nanonood po kayo, shoutout po at sa mga katrabaho ko po sa NSIC. At tulad nga po ng nasabi po ng kanina, buwan po ng Farmers Appreciation Week ba, man? Farmers Appreciation po ngayon. So isa po muli pagpupugay sa ating mga magsasaka. Pakula ka, Sir Diego, doon sa makasama ko pala sa mga taga-repack ng mga seeds. Yung pinamimigay po natin ng mga seeds. Okay, dagdagan ko rin, Sir Diego, kahit ka po ay tagabalot lang ng mangga sa Guimaras, taga-sungkit ng durian dyan sa BPI Davao, taga-tanim ng munggo sa BPI Lagrana, at taga-ani ka man ng itong patatas dyan sa BPI Baguio, at taga-repack ng buto sa BPI. Kayo po ay pinasasalamatan ng kawanihan ng kawanihan ng paghahalaman. In behalf sa aming director, si George Y. Colaste, ang aming assistant director, Glenn Pananganiban, at lahat na center chief ng Bureau of Plant Industry. Saludo po kaming tatlo sa inyo pong hirap, at stay safe po kayo. Huwag po kayong magkakasakit dahil kailangan pa po kayo ng Bureau of Plant Industry. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Salamat sa inyong sige, last question na lang po. May question pa. Pande, hindi naman po Sige po. technical. So, sa mga tao po, ano po ba magandang paraan para i-express natin ang ating suporta sa mga magsasaka? Yung simple lang pong pagbili, tawag ito, tangkilik ng kanilang mga produce, yung kadiwa po natin, yun, tangkilikin po natin yon. At napakahalaga po na wag na po kayong magtawad. Isipin nyo po, 5 pisong saging, tatawaran nyo pang 2 piso. Napakahirap po ng ating mga magsasaka, lalo na sa pagtatanim. Yun, suportahan po natin by local product. Pasalamatan natin yung ating magsasaka dahil sa simpleng pasasalamat, masaya na po sila. Tapos, kalagdagan ko din, huwag po tayo magsayang ng pagkain kasi laki din po ng ginugugol na trabaho ng mga magsasaka. Tapos anong mangyayari? Mapupunta lang sa basurahan. So, kahit sabihin niyo pong binayaran po natin yan ng pera para nga po kabayaran sa kanilang pagod, hindi din naman po
hindi rin naman po makatarungan na sinasayang po natin yung pinaghirapan nila, di po ba? So, Ano po pala Sir Diego, 45,000 hanggang 60,000 po ang babalik na OFW. Kaya yun po ay napakalaking challenge sa ating larangan ng agrikultura at mga magsasaka. Kung paano na naman papakainin Sir Noli ang 45 to 60,000 na OFW. so Kaya magtanim kayo. So sa pamamagitan din po ng urban agriculture, marirealize din po natin kung paano nga ba nagtatanim at kung gaano nga po ba kahirap magtanim ng pagkain. So sana po kayo po ay makilahok sa aming programa ng ating mas ma-appreciate po ang larangan ng agrikultura. So muli po, maraming salamat. Isa na naman po itong episode ng Balitaktakan sa Kawanihan. See you po next week. Bye-bye. Bye. Yan. Ayan po si Director Light, nakaganda na. Maligayang buwan ng magsasaka at mangingisda. Kami po ay nagpupugay sa inyong dedikasyon sa patuloy na pagsuporta hindi lamang sa ekonomiya kundi sa aming mga individual na buhay. Kami po dito sa Bureau of Plant Industry ay kaisa ninyo at handa po na tumulong at sumuporta sa inyo. Nawa po ay kayo ay laging patnubayan ng malakas na pangangatawan at matalas na isipan upang atin pong pagtulungan ang inyong pong mga adikain na para po ating ma-improve o lalo pang mapalakas ang ating sektor ng agrikultura. Muli, kami po ay nagpapasalamat at parati po ninyong tatandaan na kami ay naandito sa inyong likuran upang sumuporta sa inyo. Sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda sa buong Pilipinas, magandang araw po sa ating lahat. Ako at ang buong Bureau of Plant Industry ay nagbibigay pugay ngayong buwan ng magsasaka at mangingisda sa ating mga modern day heroes. Pagpupugay sa mga magsasaka at mangingisda natin tungo sa sapat na pagkain. Maaasahan nyo
ang buong suporta ng BPI at ang aming mga centers sa mga proyekto ng Department of Agriculture, kasama ang iba pang sangay ng ahensya ng gobyerno, lalo na sa Urban Agriculture Program, upang masiguro ang sapat at ligtas na pagkain para sa mamamayang Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka.